Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo sa inyong mga tahanan? I'm hoping po na lahat po tayo ay nasa maayos na kalagayan, no? And being at our home is such an underrated blessing po, ano? So ngayon na lang po natin napapansin yung worth nung pagstay natin sa ating mga kabahayan. No? So I'm taking this opportunity po na i-remind po yung bawat isa sa atin na lagi pa tayong maging malinis sa ating katawan, no, maging sa ating kapaligiran, no, para makaiwas po tayo na mahawa ng COVID-19. Kapag naman po hindi natin maiwasang lumabas, for example, pupunta tayo ng palengke or somewhere, no, magsuot po tayo ng mask and magdala po tayo ng hand sanitizer or ng alcohol, and magkusa na po tayong i-distance yung ating sarili from sa ating mga kapwa for now. Salamat po sa Panginoon dahil napapanood niyo po itong video na ito, no? Bago po tayo dumako sa ating pananambahan, hayaan niyo pong i-share ko po itong quote na ito sa inyo. Sabi po dito, yung genuine worship po is based on who God is. We will not worship because of our circumstances, whether it is good or bad, ano po. But we will worship because God deserves to be praised. No, so naway baon po natin sa umagang ito yung kauhawan na magpuri sa Panginoon. No, sumabay po tayo sa pagkanta sa ating awitin. And if you are led by the Holy Spirit na itaas po yung ating kamay, no, why not po itaas po natin yung mga kamay natin, no? Let's raise them high and let our praises go up sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin i-worship ang Panginoon.
Tayo po muna ay manalangin. Sama-sama po tayo lumapit sa Panginoon. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon. Patuloy po kaming dumadakila sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po for this brand new day, Panginoon, na binagkaloob mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na buong buwan na kami ay naka-quarantine, Panginoon. Maraming salamat po sa provision mo, Panginoon, na aming mga pangangailangan, lalo-lalo na, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Lord, dalangin po namin na gabayan po kami, Panginoon, as we read your words, Panginoon, habang pinagbubulay-bulayan po namin ito, Panginoon. Hinihingi po namin yung wisdom mo po, Panginoon. At nawa, Lord, maintindihan po namin ng puso namin, Panginoon, ng aming isip, Lord, ng mabuti yung gusto mong ipaintindi sa amin, Panginoon. Buksan mo po yung aming puso't isipan, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tatalakayin po natin for today is all about unreserved expression, a sign of honesty. Galing po yan sa Psalm chapter 13 verses 1 to 6. So, tayo po ay makibukas sa Psalm chapter 13 verses 1 to 6. Sabi po dito sa NLT, O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long my enemy have the upper hand? Turn and answer me, O Lord my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Don't let my enemies gloat, saying, we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall. But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me. This whole verse po was a psalm written by King David. No? Ito po yung kabuuan ng prayer o ng psalm na ito. It's like King David is waiting for the Lord to answer his prayers. Pero iniisip niya po ni King David that he is not getting any response from the Lord. No? Meron pong sense of being immediate, no? May sense po of impatience sa part ni King David. No? Kilala po natin or nakilala po natin si King David as a man after God's own heart. No? May evidences po yan from 1 Samuel chapter 13 verse 14 and sa Acts chapter 13 verse 22. No? Knowing that yung level ng closeness nila ng Lord is that much, no, nakuha pa din po ni King David na maging impatient, no, na magtanong sa Panginoon, na mag-doubt sa Panginoon na bakit niya kaya naisip na hindi siya sinasagot ng Panginoon. Siguro, number one reason, dahil pressured po siya sa circumstances niya. Ano po? So, but above all else, we will see how King David became transparent towards the Lord. No? And maybe, pwede po natin i-imitate yun, no? Yung pagiging honest niya sa Panginoon. Ako po, I admit, sometimes na I also feel impatient as King David was. Like for example, I was praying for a thing and didn't get a response from the Lord. No, madalas ang linyahan po natin, Lord, kailan po ba? Bakit parang ang tagal-tagal lang mo pong dumating, Lord? No, and Lord, dapat po by this time ganito na po or dapat ganyan na po. No? So kayo po, naramdaman niyo na po ba yun? Or naranasan niyo na po ba yung ganong feeling? Or naisip niyo na po ba yun sa inyong buhay?
No, malamang po danas po nating lahat yan. In-express po yan ni King David sa verses 1 and 2. No, basahin lang po natin ulit. O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? Sabi po sa verse 2, how long must I struggle with anguish in my soul? With sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? So, makikita po natin dito yung impatience kay King David doon po sa paulit-ulit niyang tanong na how long. No, sa poetry po, rhetorically, ang reason po ng pag-uulit-ulit ng mga words or ng phrases po no, sa beginning ng mga sunod-sunod na linya or successive clauses is to emphasize no, para po bigyang diin which in this case sa kaso po ni King David he is emphasizing this feeling of abandonment. No, so makikita po natin dito point number 1, it is an expression of uncertainty or distress. Again, it is an expression of uncertainty or distress. So, linyahan po ito ng mga iniwan, no, ng mga inabandona. Ang appeal po ni King David ay iniwan siya ng Diyos. No, para po sa kanya, malayo ang Panginoon sa kanya. No? And God doesn't seem to listen to David's approach. No, hindi siya sinasagot ng Panginoon. Makikita din po natin dito sa sunod na verses yung intensity po nung nararanasan niya or nang naranasan niya. Dinefine niya po yung mga nararamdaman niya as anguish and sorrow. So, yung pong dalawang yun is such an intense feeling. And inilarawan po niya ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng dalawang mabibigat na salita na yun. Parang tila ba na siya ay nawalan. Yung ganong feeling po. So, ano po ba yung nararamdaman natin kapag tayo ay nawawalan? For example, ng mahalagang tao sa ating buhay, mahal sa buhay. So, kung titignan po natin, magulo yung kalooban ni David sa mga panahong ito. He experiences pain and suffering. And masasabi po natin that he is in deep distress. And sa tingin niya po, in his perspective, lumalamang na po yung kaaway niya. In the light of our situation today, mga kapatid, ngayong tayo po ay nasa extension na ng ating enhanced community quarantine, no, or extreme enhanced community quarantine. I do hope po na hanggang April 30 na lang po talaga yung itatagal nito, no. And may I ask you a question po, na how do you feel about it? Nangangamba po ba tayo? Nangangamba ka ba? Natatakot ka ba? Maybe some of us naiinip, no? Naiinip ba tayo? So, let us recognize the feelings. Kagaya din po ba tayo ni King David na napapatanong din tayo na how long? So, napakahirap po na maghintay, lalo na po sa sitwasyon natin ngayon dahil wala po tayong masyadong ginagawa. Wala pong masyadong mapag-focus yung ating mga isip, no. Madami tayong nararamdaman, marami tayong naiisip, no. And nagbabago po yung bigat nun or yung intensity nun kada po individual, no. Iba-iba po yung impact nitong crisis para sa ating lahat, no. Depende po sa ating mental capacity, no. And sometimes yung mga ganito pong feeling, we tend to bottle it up, no, yung mga thoughts natin and yung feelings natin. And when we do so, yung risk po ng having anxiety and yung of being depressed is relatively high, no.
Bibigyan ko po kayo ng analogy. Halimbawa po, meron po tayong container at mga bato. Ano po? So, um, yung container po, it represents our mental capacity. And yung mga bato po, it represents or it serves as our thoughts and feelings. Kapag continually po nating siniksikan ng mga bato yung container, no, ng ating mga thoughts, ng ating mga feelings, no, continually po natin yun hanggang malampasan na po natin yung loading capacity ng ating container. Ano po mangyayari? No? So, mabibreak po yung container. And same applies with us, no, as human beings. Kapag po binattle up lang natin yung mga nararamdaman natin and we choose not to let it out, no, meron pong negatibong epekto para sa atin. No? So, kaya doon po naging magandang example sa atin, si King David, na imbis na kimkimin natin, no, kinausap niya ang Panginoon, no, sa pagsusulat ng Psalm, no, and may mga bagay na pwedeng para sa atin kasi sobrang bigat, no, meron din, pero sa iba naman wala lang sa kanila or ayos lang sa kanila, no, and also vice versa. And having said that, let me remind you po, no, na sometimes it's okay not to be okay, lalo na po sa mga times na kagaya nito, mga gantong panahon ng crisis, no? And there are so much running in our minds right now. There are so much feelings and thoughts that are circling in our minds right now. Pero let me tell you that it is all valid. They are all valid. No? Kung nakakaramdam man tayo ng nangangamba man tayo, natatakot man tayo, no? Normal po yan. Normal po tayong makaramdam ng mga ganyang bagay. And naging model po para sa atin si Haring David, no, by expressing his distress sa Panginoon. Hindi po siya nahiyang ilahad, no, or i-open up lahat sa Panginoon ng kanyang nararamdaman. Let us take a look po sa verse 3 and 4 ng Psalm 13. Sabi po dun, "Turn and answer me, O Lord, my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Don't let my enemies gloat, saying, we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall." Ito naman pong part ng Psalm ni David ay naniniwala siya, no, from his belief na itinago ng Diyos, no, yung mukha niya kay David. That is why David is calling God's attention. David is begging for God's rescue because David is so helpless. Nangangamba din po si David because it seems to him that his enemies are dominating over him. So, given po na ganun yung pananaw niya, that sa tingin niya po siya na ay nado-dominate na or natatalo na, still hindi niya po gusto yung ganung bagay, no. Ayaw niya po ng mayabangan siya ng kanyang mga kaaway. Hindi niya gustong mag-rejoice sa mga kaaway niya, no, dahil lang he's in a tough spot, no, dahil nahihirapan po siya. And again, it seems to him na tinalikuran siya ng Panginoon. So let's take a look po, no, from verses 1 and 2. Makikita po din natin dito yung David claims na God turned away from him, no. That's from verse 1 and 2. And sa verses 3 and 4 naman po, for the following verses, makikita naman po natin or makikita po natin that he is pursuing the Lord, no. Humingi po siya ng tulong sa Panginoon. He calls the attention of the Lord, no. So we can say that David came with a request and a lament at the same time, no. So
kalakip po nito ay yung paghingi niya ng tulong sa Diyos. Ang hinihingi ni David na dinggin siya ng Panginoon, na huwag sana siyang mamatay, na panumbalikin ng Panginoong Diyos ang kanyang lakas. Again, in this trying time, we all need God's help. Kailangan po natin ng provision ng Panginoon. Kailangan po natin ng protection ng Panginoon. No? Minsan sa sobrang impatience natin, we are actually trying to play God's role in our lives. No? Kinakaya natin lahat in our might, no? Sa ating sariling lakas, which in reality, hindi naman po talaga natin kaya. And delikado po para sa atin na mamuhay na para bang hindi na natin kailangan ng Panginoon. No? We should be God dependent. Dapat nakadepende po tayo sa Panginoon. Dapat nakasandal po tayo sa Panginoon. Because alam naman po natin that as people, we have our limits. No? And at our limits, no, that is where God moves. Kapag hindi na natin kaya, no, doon na kumikilos ang Panginoon. And I can recall a great man saying this to me when I was facing a great challenge in my life. No, sabi niya po sa akin, just do your job and let God do His part. And right after I read that message, there was peace inside of me. No? It was unexplainable, but sure po ako na yung blessing na yun came from the Lord. Nanggaling po yun sa Panginoon. So, makikita po natin na may kaakibat po na kapayapaan yung paghihingi natin ng tulong sa Panginoon. No? Again, we are all in need of God's help. No? We are all need of help. Kailangan po natin ng tulong sa lahat ng pagkakataon. Actually, hindi lang po ngayon sa time na nating na to, na krisis, na nasa gitna po tayo ng krisis. No? Kailangan po natin ng tulong sa lahat ng pagkakataon. No? Just a reminder po, or just a tap on the back. No? Why don't we rest our minds? No? So, let us put our worries and anxieties into sleep. No? So, instead po na mag-worry tayo, na isipin po natin kung papaano. No? So, let us ask the Lord for help, no, for His intervention sa ating kalagayan, and maging sa provision niya sa bawat isa. No? So, let us seek the Lord earnestly. Alam naman po nating tumutugon ng Panginoon. No? Kilala po natin ang Panginoon. He has done many miracles on us as a church, no? As a family, and maging sa individual nating mga buhay. No? Madaming ginawang great things ang Panginoon. And I believe na kapag tayo ay nagtulong-tulong through prayers, no, na humingi tayo ng tulong sa Panginoon, imposibleng hindi po niya yun dinggin. No? Moving on po on verses 5 to 6. Sabi po doon, but I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. Verse 6, I will sing to the Lord because He is good to me. No? And makikita po natin that this is an expression of hope and trust. No? So, napansin po ba natin yung kung paano nagbago, no, from pair of verses, from couple of verses, no? Kung paano nag-turn out doon sa last part, no? So, from appeal, no, naging statement of faith. From being impatient of King David, no, naging
um, trusting, no, from doubt, naging praise, no, naging expression of hope and trust. So I want to give an emphasize po on the phrase, yung but I, no. Sabi po niya dun sa verse, sabi po ni King David sa verse 5, but I trust in your unfailing love, I will rejoice because you have rescued me. Na nagsimula po, no, si Salmista David ng kanyang panalangin na in doubt, no, may pangamba sa puso. And in the succeeding verses, he pursued the Lord, no, seeking for His attention. No, and in the latter part po, makikita po, sa last part po, makikita po natin that it is an actual decision, no, that no matter what the situation is, or no matter what the situation was, he has his hope anchored to the Lord, and he's trusting the Lord. He chooses to trust the Lord, no, he chooses to worship the Lord, no, dahil totoo nga yung sinabi niya na ang love ng Panginoon hindi kailanman nagfe-fail, no, it's new every morning. It renews our strength, no, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Wrapping it up, mga kapatid, in times like this na may naranasan po tayong distress, no, very relatable po yung naging situation ni Salmista David sa atin, no. More of like, ito pong psalm na ito or yung prayer na ito is a validation sa ating nararamdaman ngayong panahon ng krisis, ano. This lament of David serves as a reminder that it is okay to be transparent sa Panginoon with regards to our emotions, with regards to our thoughts, no. Kung naguguluhan tayo, kung nag-worry tayo, kung feeling natin na wala tayong magawa, no, to get out of this situation, na if we feel everything at once, again, I'm reminding you po that sometimes it is okay not to be okay for a moment, no. Party po yun ng journey of faith natin. Sa katunayan, we are being honest when we confess everything to God. It makes our faith genuine, no? And when we express our distress, nakikinig po ang Panginoon. He is never far away, no? Hindi po kagaya ng naiisip ni King David, hindi siya pinapakinggan ng Panginoon, that the God's face is, or he turned away, no, yung mukha ng Panginoon, no. So kapag inexpress po natin yung pangangailangan natin sa Panginoon, He is much ready to help, no. And when we express our hope and trust in Him, nire-recognize po yun ng Panginoon. Are we feeling the pressure of this worldwide lockdown? Maybe some of us pagod na sa kakaisip kung kailan matatapos tong crisis na to, kung tapos na ba to ng April 30, or na-extend pa ba tong lockdown na to, or kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. No, every one of us is at risk po. Yung ating mga buhay, ating mga kalusugan, ating mga trabaho, no. And again, we are indeed helpless. Let us end in prayer, mga kapatid. Namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, for your words na napag-aralan namin for this day, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for the opportunity of giving us, Panginoon. Lord, we are taking this opportunity, Lord, to ask for repentance, Panginoon, sa mga times na
We feel impatient, Panginoon, towards you, towards our situation, Panginoon. And sometimes we fail to trust you, Panginoon. We fail to hope in you, Panginoon. But today, we are making conscious decision, Panginoon, na whatever we experience, Panginoon, ano mo pong circumstance, yung dumaan sa aming buhay, Panginoon, we will continue, Panginoon, choosing to trust you, Panginoon. We will trust you and we will hope in you. We will put our hopes in you, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na sa nararanasan namin ngayon sa aming bansa, Panginoon, Lord, kailangan ka po namin, Panginoon. We are asking for your help, Panginoon. We are asking for your intervention, Panginoon, sa nararanasan namin ngayon, Panginoon. Lord, we ask for your healing, Panginoon. Heal our land, Panginoon. And I'm also praying, Panginoon, for the people, for the lives of people, Panginoon, that is fighting, Panginoon, itong COVID-19. Lord, sa mga frontliners namin, Panginoon. And in general, Panginoon, I'm praying for the strength, Panginoon. Yung physical nilang pangangailangan, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin na i-provide mo po ito, Panginoon. Sustain their strengths, Panginoon. And sama-sama, Panginoon, we will heal as one, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil as a church, Panginoon, even though we are not personally together, Panginoon, we're not physically together, Panginoon, but salamat, Panginoon, because you provide means, Panginoon, para maging united kami, Panginoon, sa pag-worship namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang pag-iingat mo po ay sumaamin, Panginoon. And yung pagpapala mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord. And continue to know, Lord, na mahal ka namin, Panginoon. And sa'yo lang kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat po. Ito lang po ang aming samot dalangan sa pangalan ni Jesus. Amen. That ends our online service for today. I hope na maging safe po tayong lahat. No? Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.